no? Kaya po malaki ang factor na binabalikan yung mga nakaraan. Hindi po para pasakitan kayo uli. Hindi para po ipaalam sa inyo kung anong klaseng tao ang sinuportahan ninyo at kung anong klaseng tao yung ngayon ay nililibak ninyo at sinisiraan. Alright, so isa na naman pong vlog at isa na naman pong video ang aking isi-share sa inyo. At bago ko po simulan yon, ako po ay gusto ko po munang magpasalamat, no, sa patuloy na suporta at tiwala na binibigay niyo sa akin. At I really appreciate po that. At sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa inyong abang lingkod, mapa-live stream ko man at mga content ko, no. Naniwala po kayo at naintindihan nyo po yung aking stance sa community, and I really appreciate po doon, no. Salamat po talaga. At makakaasa po kayo na lagi lang tayo sa totoo, no. Lagi po tayong kung ano lang yung tama, yun lang yung po ang ating i-vlog or i-share ko sa inyo, no. And hihingiin ko na rin po ang pagkakataong ito na humingi ng permiso sa inyo, no, bilang respeto po dahil sa suportang binigay nyo sa akin at doon sa test the water na ginawa ko. So, bilang respeto ko po sa inyong tiwala na ibinigay sa akin, ako po ay humihingi ng permiso sa inyong lahat na aking mga taga-subaybay sa Techram community, no, na maaaring may mga times na ako po ay magko-content, no, ng sa ibang community, no, kasi nga kaya nga the community yung aking pangalan ng channel ko, because I want to explore other community, no. Makapagbigay ng reaction sa kung ano yung nagaganap sa kanila, anong meron sa kanila, no, ano ang nangyayari, no. But it doesn't mean po na ako ay aalis, no, hindi po. Malayo po yun. Magbibigay lang ako ng opinion ko, no, na maaari na mabigyan ng pansin ng other community. So, ako po ay humihingi sa inyo, no, na hindi naman malimit, no? Depende yan kung maganda yung topic, kung kailangan bang bigyan ko ng sarili kong opinion yung mga nangyayari, no. So makakakita po kayo ng mga content na maaaring magko-content ako sa ibang community, but it will not conflict, no. That's the one I'll assure you na hindi po yan magkakaroon ng conflict sa community ng Techram, no. Yun po yung aking iiwasan diyan. And at the same time, no, makikita ko rin po kung anong meron sa ibang community na might help us, might help this community to improve more, diba? Or I might share something the Techram community have compared doon sa kung saan man akong community nang pwedeng mag-reactions, no? But one thing I'll assure you, no po, hanggat ako po ay inyong sinusuportahan at mahal ako ng Techram community, I'll assure you na nandirito po ako, no. Hindi naman po ibig sabihin nun aalis na ako. No, it's not my thing. Nakita niyo naman hanggang ngayon ang kabunso, no, ay kasama ko pa rin, diba? Yung mga nagtitiwala at may tiwala sa inyong abang lingkod. So yun lang po ang aking hinihingi ng permiso sa inyo. So leave a comment in our comment section kung ano po yung saloobin ninyo sa aking paghingi, no, ng inyong pahintulot na ako ay mag-react sa other community. Okay? So, yun po yung gusto kong i-share. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. And I try my best na masagot po ang mga katanungang meron kayo. Okay? So, ano ba yung topic ko, no? Well, magto-throwback po ulit tayo.
Para sa akin kasi mahalaga ito para mas maintindihan natin kung saan ba humuhugot ng mga hinaing, hinanakit, drama sa buhay itong mga taong nakasuporta or umaalalay kay Dave, no? Ipaalala sa kanila, no, kung paano sila sumuporta kay Ramil noon, na ngayon ay kung ano-ano na yung sinasabi nila. Katulad po ng nasabi ko sa aking live stream kagabi, kayo ang mga ilan sa humikayat kay Ramil para suportahan yung bata na yan. Kayong mga ngayon ay nakabuntot kay Dave, no? Isa kayo sa tumulong kay Ramil para magpursige na mahanap yung batang yan. Pero bakit ngayon? Di ba? Grabe kayo manira kay Ramil. So babalikan lang po natin yung iba pang mga pangyayari, no? Noong si Dave ay kinuha ni Ramil sa Divisoria. And yung i-share ko pong video sa inyo, ito po yung time na gustong bumalik, no, ni Dave uli kay Ramil. And dito pa lang natatawa lang ako, no? Dito pa lang makikita sa edad niya na yon, no? Siguro mga 13 or baka 13 na siya, na I'm not too sure kung ilang taon na siya niyan, or baaring 12 pa rin lang siya, no? Makikitaan mo na talagang chick boy. No, chick boy talaga itong si Dave, no? Dahil sa murang edad niya na yon, may jowa na, no? So hindi ko po ginajudge si Dave, no, na talagang babaero, likas na mahilig. Hindi. But yun po kasi yung epekto, no, ng mga hindi ka talaga lumaki na guided by your parents, by your families, no, and na-expose na siya sa ganung buhay. Diba? Na-expose na siya sa ganung buhay eh. So, and the surroundings, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Nakita nyo naman, diba, kung saan siya nakatira, anong klaseng tao yung nakapaligid sa kanya. Diba? So, yung urge niya, no, na meron na talaga tayo nun. Kumbaga, nasa sa katawan na natin yun, maagang lumabas nung siya ay nanduroon sa lugar na yon. Okay, so ito po, isi-share ko po sa inyo yung naging usapan nila ni Ramil at kung paano talaga siya pinaalalahanan at pinayuhan, no? Dito mo makikita talaga na, kumbaga, from 5 years ago until this time, di ba? Yung constant ni Ramil sa pagsasabi at pagpapaalala ay hindi po nagbago, no? Kung paano siya magsalita noon, paano siya magpaliwanag noon, kung paano niya in-express yung kanyang nararamdaman, ay ganun na ganun pa rin. So nothing's changed. Siya ay hindi nagbago. Ang nagbago po, kayong mga may sariling agenda sa pagkuha ninyo kay Dave sa Manalastas family. Pasensya na po, hindi ko masaway yung aso ng kapitbahay namin yung maingay. Pasensya na. Okay, so ito po, isi-share ko po sa inyo yung video, no, ng pag-uusap ni Ramil at ni Dave. Actually, ano lang to parang voice over or voice lang, no, voice recording na nilagyan niya na lang ng video, no. Pero ang pakinggan po natin dito is yung usapan nila at kung paano muling pinaliwanagan at sinabi ni Ramil yung kanyang mga concern. At dito nyo rin po makikita na talagang pag-aaral, no? Yung edukasyon mo, yung unahin mo. So, kitang-kita naman, no, Dave, dito pa lang, di ba? Pinaaalalahanan ka na ng tatay mo about the importance of your studies, your education. So, pakinggan po natin yung mga sinabi ni Ramil dito. Yung usapan nila actually.
totoo, Nak, na meron ka ng girlfriend? Girlfriend talaga o ano lang, yung crush-crush lang? Hindi po. Girlfriend talaga? Apo. Oh my God. Sa kanyang edad niya, may girlfriend na siya. Sana all. Oh, sana all na lang talaga, Dave. Ah. Kaya yung reason, no, ngayon lumalabas para sa akin, ha, ito ay opinion ko lang, no, na may major role, may major part yung kanyang pagkakajowa sa pag-alis niya, no, dyan sa Manalastas. Kasi itong ang edad niyang to, tahasan niya, si Ramil nga, sabi nga ni Ramil, crush lang sa kanya, talagang girlfriend. Biruin mo, siguro 12 pa lang siya dito kasi bago-bago pa lang siguro nila magkakilala, or maybe 13, going 13 na siya nito. May girlfriend na, hindi crush, girlfriend. So talagang mayroon na, may instinct na sa katawan nitong batang ito na medyo yung tawag ng pangangailangan, no, natural naman yan natural naman sa lahat ng tao yan, hindi ka normal pag wala kang ganito, pero yung edad mo depende naman siguro sa edad dyan, no? God. Pero ang bata mo pa, Nak, ha? Pero siyempre, Nak, sa akin hindi ba yan pwede? Paano ba yun? Okay lang. Okay lang naman po. Siyempre sa akin parang ang alam ko parang crush lang, parang puppy love. Kaya lang sa'yo ano ba talaga? Girlfriend talaga, ganon? Apo. Di ba? Pinaulit-ulit pa ni Ramil. Ang kay Ramil, crush lang, kanya talagang girlfriend. And dito pa lang binigyan na ng emphasis, no, ni Ramil, na ang mahalaga kay Ramil is yung mag-aral ka. Yung mga ganyang girlfriend na, hindi na maganda yan. Diba? Kung crush lang, okay pa kay Ramil. Pero kung girlfriend, which is inulit niya yan. Diba? Doon sa video na kung saan, yung sinasabing nakita daw, yung butas ng kanyang jogging pants, inulit uli ni Ramil yan, diba? So, ganon ka-firm si Ramil pagdating sa pag-aaral. Dave. Oh, di ba? At your 13 or 12 years old na age, alam mo na yan, may isip ka na yan. So alam mo na kung kaano ka-importante kay Ramil ang pag-aaral. Di ba? Pwede bang malaman ang pangalan niya? Danica? Oh my God. Ilang taon na siya? Sana yan sa mga nasaan na kaya itong Danica na to, no? Yung girlfriend niya. Kasi doon natin malalaman, no? Hindi naman natin sa itutulad yung buhay ni Dave kung hindi siya nakita ni Ramil, no? Itong Danicang to kaya may asawa na rin kaya ngayon? Kwento na rin lang kaya siya ngayon? No, we don't know. Kasi doon ka nabubuhay sa lugar ng alam mo na medyo malabo yung future mo, kung lalo na't hindi ka guided ng mga magulang mo. Okay lang na tumira ka doon kung talagang guided ka ng magulang mo at kung baga kaya mong sumabay sa buhay, pero nandiyan yung mga magulang mo para bantayan ka. But still, di ba? Alam natin kung anong reputasyon meron ang mga lugar na ganyan. Kaya nagiging curious tuloy ako dito sa girlfriend ni Dave, kung nasaan na ngayon, ano na yung estado ng buhay, nakapagtapos ba siya, or nasa maganda rin ba siyang eskwelahan, nakakapag-aaral din ba siya, o may anak na siya, adik na rin ba siya, no? O isa na rin siya sa mga sumasampa diyan sa mga truck sa pier, no? Kasi malapit lang po yan yung Baseco at saka yung pier Dalpan. So I'm curious tuloy ngayon kung ano na at nasaan na yung Danicang girlfriend niya na yan, no? So ganon medyo talaga makikitaan mo si Dave na yung kanyang ugali, no, na
medyo pagdating sa chika bebe, talagang gwapo rin naman eh. Diba? Hindi natin maalis, may itsura si Dave ng mga ganyang edad. And normal kasi yan eh, no? Sa ganyang lugar, sa na slum area, na yung mga edad, no? Lalo na sa mga generation nila na yun, nakikita naman natin, maraming mga ano ngayon, minor de edad ba, yung iba buntis na eh, no? Pagkaregla, nabubuntis kagad, no? So, tapos ang surroundings mo pa. So sa katulad ni Dave, na mga taong nakapaligid sa kanya, hindi naman sa minamaliit natin, 'di ba? Yung chances of him na maging maagang batang ama ay malaki, no? Dahil nga tingnan mo, allowed siya doon kay Martin na magjowa siya. Hindi natin alam kung alam din ba ni Martin yan na may jowa siya. Di ba? 13. Ano bang nagustuhan mo? 14 na yata siya. Ano ba nagustuhan mo sa kanya, nak? Ba't parang nabuksan kagad ang puso mo? Napakabata mo pa eh. Yung ugali. Paano yun kung parang parang talagang binata ng anak ko Kaya lang, siyempre, lagi ko sinasabi sa'yo, ang sa akin okay lang, parang inspirasyon, nak, no? Apo. Pero kung ito ay parang wala kasi ako dyan, nak, eh. Kaya hindi ko alam paano ko papayuhan kasi sa akin, pagka sinabing girlfriend, so iba kasi yung girlfriend sa parang crush lang, parang inspirasyon lang, parang ganun. Pero anak, Tay. gusto ko pagka, ay naku, bakit ganun? Sabi ko kay Kuya Martin, nak, baka hindi mo nababantayan na maayos si Dave, nak. Po. Ayaw ko mangyari yung mga nangyayari sa mga ibang mga nakasama mo sa paligid mo dun sa parola, no? Apo. Ano yung lagi ko sinasabi sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo? Yung dream ko, basta yung dream ko sa'yo ay maging Apo. Modelo ng mga bata. Oh, yun ang yung pangarap ko sa'yo. Number 1 sa lahat, na. At ang... Okay? Rinig ninyo? Maging modelo ng mga bata. Yon yung isa sa mga gustong mangyari ni Ramil kay Dave. Di ba? Kaya kung titignan ninyo, kayong mga kung ano-ano yung sinasabi kay Ramil ngayon, na sa loob ng 5 taon, puro magaganda yung sinabi, puro okay, puro maayos, puro pagpupuri, no? This is one of the reason. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, mahalaga na balikan natin yung mga nakaraan eh. Lalo na sa mga katulad kong hindi ganun, no? Kalalim yung pagkakaunawa sa nangyari sa community na to. So yung pagbabalik sa nakaraan, lalo't ito documented halos lahat ni Ramil. May mga video sa lahat halos, di ba? Makakatulong para maunawaan natin kung bakit nangyari yung mga bagay na yan, no? Kung bakit ngayon may mga nasasabi ang manalastas. And bakit ninyo sinasabi ang mga yan na wala naman na ang basihan ninyo is napakalabnaw, no? So, ito po yung naging isa sa mga sagot. Dahil sa kagustuhan nila na si Dave ay maging ehemplo ng mga kabataang kasing edad niya, di ba? Pinipilit siyang baguhin, pinipilit siyang ipamukha sa kanya, ipaalam sa kanya, no, kung ano yung tama at mali. Dahil nga gusto nilang maging inspirasyon si Dave, no, ng mga kasing edad niya at ng mga bata, dahil nga sa naging takbo ng buhay niya. Diba? Kung tutusin kasi, siya yung masasabi mong from zero to something, no, something good. Kaya lang sinira niya. No, siya mismo ang sumira din. Na ang matindi ay sinang-ayunan ng mga taong kahit papano, no, masasabi nating alam
kung paano nagsimula si Dave. Di ba? Yun yung naging problema dito eh. Yung maigi sana kung yung mga person involved ay hindi rin alam kung paano ang naging takbo ng buhay ni Dave. No? Para mangyari to, para gawin nila yan. No? Para pag-interesa nila, no? Yung kung ano man yung tinatamasa ni Ramil. Di ba? Iyon yung pinakamalaking problema rito eh. Tapos ngayon, sasabihin nila kesyo pinirahan, ginamit lang ni Ramil si Dave. Pero ito po yung mga katibayan na inilalayo, no? Inaayos ni Ramil ang buhay ni Dave. At dito po nakikita ninyo kung gaano siya sa ka-firm pagdating sa pagkakaroon ng girlfriend. At dito rin po natin nakita kung gaano naman no? Parang kasi nagiging bukang bibig kapag mahilig sa babae, uragon. Kung tama I don't know kung saan dialect yung uragon na yan, no? Ang ganon yung dating eh. So, dito pa lang, I'm not totally judging Dave, but dahil sa pinakita niya, no, na isa rin sa nabanggit, talagang medyo malikot sa babae ata eh. So, ngayon natin makikita yan. No? Ngayon umalis na siya. But, ang punto ko rito is, meron talaga. No? Meron siyang, kasi at his young age, nagka-girlfriend na siya eh. No? So, what more pa kapag lumaki siya? Yan, katulad ng stage niya na yan. Di ba? Mas, ang exploratory period niyan ngayon is, kumbaga, mas malawak. Di ba? Especially, nagkaroon siya ng means. Di ba? Dahil nga sinuportahan siya ng mga tao nakapaligid sa kanya eh. Di ba? So, ngayon, mas nagkaroon siya ng malaking bagay na tutulong para magawa niya yung gusto niya. Ang kailangan niya lang ay umalis sa rules na binigay ni Ramil. So, by simply leaving Ramil, magagawa niya ngayon yung gusto niya. And ayan ay nagagawa niya na ngayon. Ang problema, hanggang kailan at paano siya kukontrolin or pangangaralan nitong mga taong nakapaligid sa kanya, mukhang mas siya pa yung nasusunod eh. Di po ba? Yun po ay obserbasyon ko lamang. Ngayon, kung hindi nyo magustuhan, leave your comment at our comment section and let's try to converse each other or talk to each other through my comment section para pare-pareho tayong malinawan. Okay? Hindi po ito paninira. Ito po ay pagpapakita lamang ng kung anong ugali meron si Dave kahit noong siya ay bata pa. No? At kung anong klase si Ramil 5 years ago hanggang ngayon. No? Kaya po malaki ang factor na binabalikan yung mga nakaraan. Hindi po para pasakitan kayo uli. Hindi para po ipaalam sa inyo kung anong klaseng tao ang sinuportahan ninyo at kung anong klaseng tao yung ngayon ay nililibak ninyo at sinisiraan. Lalong-lalo ka na, Dave. No? Yung sakripisyo, aruga ni Ramil, hindi mo pinahalagahan. Mas inuna mo yung chika baby mo. Sana maging okay ka balang araw. At kung sino man yung chika baby mo ngayon, sana maging maayos kayo. At magsilbing inspirasyon. No? Magsilbing nasa puso mo. Wag sana sa puso mo. Kasi pag napunta sa puso mo yan, baka malaman na lang namin balang araw, isa ka ng ama. Okay? So, isang ama na, kumbaga, hindi pa dapat mangyari. Pero dahil sa kapusukan mo, at dahil gusto mong gawin yung gusto mong gawin, maaaring mauwi ka sa ganun. No?
Okay, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And yung request ko po, no? Ay, pagbigyan nyo naman. Hindi naman po ibig sabihin nun, aalis na ako. Katulad nga ng sabi ni Ma'am Shea Marie, subok ng matatag, subok ng matibay. Okay? So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.